Okay? So, ang pag-uusapan po natin is come from the book of Philippians. And I know, sikat ng verse na to. Ginagamit ng iba to. So, Philippians chapter 4, verse 13. Dito tayo hugot. Ano sabi dito? Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kung inyo pong babasahin ang Philippians chapter 4, verse 10 to 13, is dyan po masusulat yung sinabi ni Apostol Pablo na salamat sa inyong tulong. Pero naitanong niyo na po ba mga kapatid, what if God wants me to do something? Tapos pakiramdam mo hindi ka able. Okay? Madalas tayong mga tao, nagiging parte ng kahinaan natin yung salitang hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya mag-isa. Ayaw kong gawin yan. Hindi ko kaya. Lord, wag na lang yan. Hindi ko kaya yan kasi hindi ko kaya yan. Hindi ako pwede dyan. Busy ako. Mahina ako. Wala akong pinag-aralan. Hindi ko kaya yan. Pero ano po ang sabi ng John 16:33? Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong makikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kabigatan sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Okay? Kung inyo po titingnan at sasaliksikin maigi ang salitang yan, yung Philippians po, no? The keyword is be still with Christ sa presensya po ng ating Panginoon. And ngayong gabi, itutulong po sa atin ng Diyos ang tungkol sa bagay na magpapalakas sa atin ng loob. Pag-uusapan po natin yung 3 punto o 3 katanungan ang sasagutin natin. 3 katanungan ang sasagutin natin ngayong gabi. Pero bago po tayo lumalim, let's go ahead and let's pray. Father God, salamat po sa iyong salita. Tunay nga po na dinadakila namin ang pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa iyong salita na pagpupulay-bulay namin galing sa aklat ng Philippians chapter 4, verse 13. At naniniwala po kami, Panginoon, na ang salitang ito ay mag-iiwan sa amin ng marka upang alalahanin ang banal mong presensya sa lahat po ng aming lakad at sa lahat po ng aming gagawin sa pang-araw-araw. Kaya naman, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso at aming mga isip upang maunawaan namin ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa talata po na yan, makikita natin ang mga tanong na sasagutin natin o ang kasagutan ng mga tanong na yan. Okay? Ang unang tanong is, ano ang kaya kong gawin? Makikita po natin sa talata na yan, sinabi ng Diyos kung ano ang kaya natin gawin. Kung iyo pong babasahin. Ano sabi dyan? Lahat. Doon tayo umikot sa word na lahat. Ang lahat ng ito'y magagawa ko. Meaning po, lahat. So, walang tinatago. Lahat ng bagay na inaakala natin hindi natin kaya, ay kaya natin gawin. Okay? But there's a danger sa sinasabing lahat. Hindi po lahat ay makakatulong o makakabuti sa iyo. Okay? Kaya nga pinalalahanan tayo ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto chapter 10 verse 23 to 24. Ano sabi niya doon? Mayroon naman magsasabing malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito'y nakakabuti. Okay? Tandaan niyo po, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito'y makakatulong. In verse 24, huwag ang sarili kapakanan ang unahin ninyo, kundi sa iba. Malaya tayong gawin ang lahat ng bagay na nanaisin natin, ngunit huwag ang ating sariling kapakanan ang isipin. Nakakalungkot na katotohanan, pero tinuturuan tayo ng banal na aklat na huwag tayong mag-focus sa sarili nating kapakanan. Ito yung masakit na katotohanan. Ang kapakanan pala ng iba ang dapat isaalang-alang natin. So, kanina, nung pinapakinggan ko yung testimony ng ating kapatid na si Brother Arnel. Basically, that is true. Na kung siningil siya ng NMAX, siguro baka singilin din niya yung nakabangga sa likod niya. Pero since hindi siya siningil ng NMAX, in return, hindi rin siya maniningil. Bakit? Kasi unang-una naramdaman niya yung pagpapala ng ating Panginoon. Kapakanan din ang iba yung kanyang inisip. Ganun din, yung NMAX na driver, nabangga niya.
Kapakanan din ng iba yung kanyang inisip. So meaning, ang kapakanan ng iba, ang pinakalayunin pala ng kaya natin gawin ay ang ating kapwa. Sila ang ating beneficiary. Ika nga, hindi po tayo. Pag sinabi po natin kapwa, lahat. Walang pinipili, walang tinitira. Kaya nga sabi ni Pastor, nung magkakaroon ng visitation doon sa mga member natin, no? Napaka-timely. Kasi marami po tayong church member na hindi niya na po gaano nakikita sa simbahan. So it's time para mabisita sila. Sabi nga, nag-chat kanina si Pastor na, bro, sa Sunday, mag-start tayo ng visitation. May meeting kami ng ng 2-4. Sabi ko, sige, Mas, sige, ikaw na muna. Magsasama na lang siya ng ibang leader. Kaya kayo mga leaders ng ating simbahan, samahan niyo si Pastor para bisitahin yung iba. Tandaan niyo, hindi ang sarili niyo ang mag-benefit niyan, kundi ang ating kapwa. Kaya sa unang punto pa lamang po ng talata na ito, pinalalahanan na tayo ng ating Panginoon na kailangan nating iasa ang lahat sa Panginoon. Ang lahat. Okay? Pero kapakanan ng iba. Yan po ang lagi natin isipin. Huwag natin kakalimutan na ang lahat ng bagay na gagawin natin, ang makikinabang ay dapat ang ating kapwa. Okay? Pangalawang tanong na sasagutin natin, paano ko ito gagawin? Our text today teach us kung paano. Sa nag-iisang sagot. Ano sabi doon? Dahil sa lakas na kaloob sa akin. Magtatagumpay ka na gawin ang bagay na yan dahil ikaw ay naniniwala sa Diyos na ibibigay niya sa iyo ang lahat ng lakas na gusto mo. Okay? Naranasan ko to minsan. Minsan kala ko hindi ko kaya yung isang bagay. Hindi ko po pinangarap mag-pastor. Ayaw na ayaw kong nagsasalita sa harap ng maraming tao. Lalo na pag nakabarong yung tao. Pakiramdam ko kasi parang kagalang-galang yung mga tao nakabarong. Di ba? Mga nakatuksido, gano'n. So, first time kong makaramdam ng gano'ng kaba nung nag-share ko ako ng testimony nung inauguration ng cell. Puro kapastoran yung makikita mo dyan. No, and talagang nangangatog yung tuhod ko. So, kahit ganito po kakapal yung mukha ko, mahiyaan po ako magsalita sa harap ng maraming tao. Nasanay lang. No? Na-build lang siguro ng confidence. But, lagi po natin tandaan mga kapatid, na every time na nangihina tayo at pakiramdam natin sa bagay ng mga hindi natin kaya, tandaan po natin na binibigyan tayo ng Lord ng lakas ng loob upang gawin ang bagay na hindi natin kaya. Sabi po sa ikalawang Thessalonica chapter 3 verse 3, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Minsan, pinanghihinaan tayo kasi iniisip natin may masamang mangyayari. May masamang magaganap na hindi natin kayang mangyari yun. Okay? Ang katagat tinutukoy dyan ay nangangahulugang lakas upang magtagumpay tayo laban sa masama. Kung inyo pong hahalungkatin ang talata, Pilipos chapter 4 verse 13, ito po ay nangangahulugang spiritual battle. Okay? Sa buhay po ng isang Kristiyano, napakarami pong sisira sa ating spiritual na buhay. Kaya kung hindi po natin isasaalang-alang ang lakas na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon, hindi talaga natin kaya. Madalas tayo mga Kristiyano, minsan tinatanong natin, kaya ba natin gawin ang lahat ng bagay? Paano? So, hindi ko kaya yan. Hindi naman ako nakapag-aral ng kolehiyo. Okay? Hindi ko kaya gawin ang ministry. Ayaw ko mag-lead, hindi ko kaya magturo sa mga bata. Pero remember kung paano niya tinawag ang kanyang mga alagad. Natandaan niyo po ba? Kung paano niya tinawag ang kanyang mga alagad. Okay? Yung iba dyan, wala namang pinag-aralan. Yung iba, mangingisda. Okay? Yung iba, maniningil ng buwis.
Anong klaseng mga tao lang sila? Hindi sila yung tipong mga matatalino. Okay? Mga simpleng tao lang. Mababa din ang tingin nila sa kanilang sarili. For example, ginagawa ko po yung aking research paper, yung exegetical paper, sa Jeremiah chapter 4, verse 1 to 10. And na-amaze ako kung paano tinawag si Jeremiah, no? Bilang alagad ng ating Panginoon. Una, tumanggi siya. Sabi niya, masyado pa siyang bata para sa gawain nito. Pumasok na ba sa isip niyo? Masyado pa akong bata para sa ministry na yan. Okay? Masyado pa akong hilaw, kumbaga hindi pa ako equipped. Sabi ni Jeremiah, masyado pa akong bata, hindi pa ako marunong magsalita. Okay? Sabi sa Jeremiah chapter 1, verse 6, Allah, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. Minaliit niya ang kanyang kakayahan kasi nga, sabi niya, bata pa daw siya at that time. Hindi natin alam na sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip o pag-uugali ay minamaliit din natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Every time na minamaliit natin ang ating sarili, minamaliit natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, nasasamahan ka niya sa lahat ng bagay na gusto mong gawin. Yun po yung masakit na katotohanan. As long as pinipigil natin yung Panginoon na gawin natin yung bagay na yun, pinipigil din natin kung ano yung plano niya sa buhay natin. Nagkakaroon po ako ng classical conditioning experiment sa 6 na yun. And nung tinitingnan ko po yung kanilang mga reflection na sinesend sa akin, nakakatuwa kasi nakaka-bless kasi halos pare-pareha sila. So I know they learn how to reflect in the Word of God. Naniniwala ako na marunong silang magbasa ng salita ng Diyos, kailangan lang nilang mag-practice. Church, kailangan ba natin ng classical experiment to read the Bible? Kailangan ba natin ng classical experiment to know and reflect on it? Every time na may lakas tayo ng ministry, kailangan pa ba natin? O kailangan na talaga natin ang lakas ng ating Panginoon? Huwag natin maliitin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag natin maliitin ang tingin natin sa ating sarili. Lahat tayo kaya natin mag-lead, kaya natin tumayo sa pulpit na ito para magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay? We are looking ng mga mananampalataya na kaya tumayo sa harapan at magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Ang trabaho po ng pastor ay hindi lang para magbahagi ng salita, hindi lamang po yan trabaho namin. Trabaho po natin lahat yan. Okay? Sa lakas ng ating Panginoon. Pangatlong tanong, eto, pinaka-importante ito. Sino ang kasama kong gagawa nito? Ano yung una? Ano ang kayang gawin? Pangalawa, paano ko gagawin? And pangatlo, sino ang kasama kong gagawa nito? Napakasimple po ng kasagutan na tinuturo sa atin ng Diyos. Pag sa mga bagay na gagawin natin, tapos iisipin natin na wala tayong kasamang gumagawa nito. Kanina yung tinanong ko, naranasan niyo na ba kailangan ng tulong, tapos walang tumulong sa inyo? Pero this time, sabi dito, sino ang kasama kong gagawa? Ano sabi? Sa dulo ng verse na binasa ko kanina. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So meaning, sino ang kasama natin gagawa nito? Si Kristo. Hindi po tayo nag-iisa. Hindi ka man samahan ng mga church leader ng simbahan ito. Hindi ka man samahan ng youth president, ng men's president, ng women's president, para magbahagi ng salita ng Diyos. Who cares? Kasama mo ang Diyos na magbabahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya naman, pinalalahanan tayo ng Diyos na siya ang kasama natin. And pag kasama natin ang Diyos, wag na wag po kayo mag-aalala dahil hindi dapat tayo natatakot. Wala tayong dapat katakutan pag kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at hanggang sa klolo kung may kaguluhan. Hindi po dapat tayo matakot. Mundo'y mayating man, kahit nasa dagat ang bundok matangay. And lagi po natin isipin na katagumpayan ang matatanggap natin pagkasama natin ng Diyos.
Sino po, taas po ang kamay ng gusto ng victory. O nakakaya naman kung gusto mo pa ng kabiguan, kung gusto mo ng defeat. Lahat tayo gusto ng victory, pero nakatatanda, lagi niyo pong isipin mga kapatid, ang victory ay nasa piling ng ating Panginoon. Hindi natin yan makukuha kahit sa pinakamahal mong asawa, kahit sa pinakamamahal mong asawa. Okay, sa nag-iisa kong asawa. Okay, ang victory po ay nasa kamay ng ating Panginoon. Huwag mong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos sa iyong tagumpay sapagkat siya ang magbibigay sa iyo ng lakas upang magtagumpay. Sabi po ng Deuteronomy chapter 8 verse 18. Kaya lang, ito, ang masakit na katotohanan, kadalasan, ganito po yung nangyayari sa tao. Hindi ko po nilalahat. Minsan, kapag nasa taas na tayo ng ating mga tagumpay, nakakalimutan na natin balikan si Lord. Na siyang dahilan kung bakit natin narating yung bagay niya. Ako po, pinanood ko yung interview kay Del Monte. Yung owner po ng Del Monte. And ang ganda nung napulot kong araw ko. Ang pinapahalaga niya yung mga nagtatanim ng pinya. Bakit? Kasi kung hindi na dahil dun sa mga nagtatanim ng pinya, walang Del Monte. Free bahay, free tubig, free kuryente, free scholarship sa mga anak ng farmers. Grabe. Diba? Ang tanong sa kanya, hindi ka ba nalulugi? Nakalimutan ko yung sinagot niya kasi, sabi niya, ang profit daw, basta ganun. So yung pinaka-conclusion nun, hindi siya malulugi. Kasi continuous yung program eh. Continuous yung pagtatanim. And, na-realize ko, habang pinapanood ko siya, kung ano, kasi walang mangungupit sa kumpanya niya dahil maayos yung pamamalakad niya. So, meaning, yung kita niya, sigurado. Every year, yung kita niya ng every year na yun, sigurado. And doon ko na-realize gaano ka-importante ang Diyos pag narating mo na yung tagumpay. Minsan tayong mga tao, nakakalimutan natin kung sino ang dahilan ng ating tagumpay. Diba? Sabi nga, huwag kang mag-focus dun sa biyaya. Mag-focus ka dun sa nagbigay sa iyo ng biyaya. Napakalaking bagay ko kung iisipin natin maigi si Lord pag narating na natin yung tagumpay. Dahil yung tagumpay na yan ay hindi natin mararating kung wala ang Diyos. So meaning, sino ang kasama natin gagawa ng tagumpay? Ang ating Panginoon. Okay? Mga kapatid, sa ating pong konklusyon, ang ating tanong, sa tanong na kaya ba natin ang lahat ng ito? Magagawa ko ba ang lahat ng ito? Napakasimple po ng sagot. Philippians chapter 4 verse 13. No? Ang lahat ng ito yung magagawa ko dahil sa kaloob na lakas sa akin ni Kristo. Okay. Some might misconception of this. This message will not only prepare to the physical strength, kagaya nung nakikita nyo sa commercial. Hindi po yan physical strength. Spiritual strength po yan. Yan po ay tumutukoy sa ating buhay espiritual. Ang lakas na dulot ng pakikipag-isa kay Kristo ay magbibigay sa atin ng lakas upang labanan natin ang mga bagay-bagay na nakakapanghina sa atin. Ngayong gabi, 3 kasagutan ang narinig natin galing sa 3 tanong. Una, ano ang kaya natin gawin? At ang sagot dyan ay ang lahat ng bagay. Okay? Pag sinabi natin lahat, all in, kumbaga, todo na. Lahat ng bagay na hindi natin kaya. Okay? Next, paano ko ito gagawin? Isang napakasimpleng sagot. Dahil po sa lakas na pinagkaloob sa atin. Natanong nyo na po, ang sagot ay oo. Dahil may lakas na binibigay sa atin. And lastly, sino ang kasama kong gagawa nito? Church, always remember, kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man lang.
Every time na nangangailangan tayo ng tulong, no, kasama natin ang Diyos. Sad to say, nung nangyari sa akin yung aksidente na yun, hindi pa ako Kristiyano. Kaya pakiramdam ko, walang tumulong sa akin. Walang naglakas ng loob na lumusong dun sa baha. Kahit mabasa man lang sila para tulungan ako. Pero kung ako po siguro ay Kristiyano na nun, siguro hindi ako malulungkot. Kasi every time na namumulot siguro ako ng mga gamit ko sa baha, ang naiisip ko, ikasama ko si Kristo. Sa lahat. Kasi, imagine, aksidente ako, nalubog yung gulong ko. Pero wala akong damage, wala akong sugat. So, yung pala, naniniwala ako na kasama ko. So, meaning, tayo po ay lagi natin kasama ang ating Panginoon. Amen po ba? Never tayong iniwan ng ating Panginoon. Yan po yung lagi natin tatanong. Huwag na huwag po natin kalilimutan. Okay? In our application question, kaninong lakas ang dapat mas nangingibabaw sa atin? Lakas ba natin bilang isang tao? O lakas na galing sa ating Panginoon? Time to reflect. Isipin nyo lang po ngayon. Kaninong lakas ba ang kailangan natin? Malakas ba tayo? Physical body? O yung lakas po na galing sa ating Panginoon? And next question po is, nakahanda ba ang ating puso na magpasakop sa lakas ng Diyos na pumapasok na sa ating buhay? Kung nakahanda po ang inyong mga puso, pigit niyo po ang inyong mga kamay. At damhin niyo po yung presensya ng ating Panginoon. At isipin niyo kung maigi. Yung mga bagay na down na kayo, yung mga bagay na due date na ng meralco, due date na ng tubig, due date na ng bahay, pakiramdam mo wala kang kasangga. Isipin niyo kung maigi. And sabihin mo sa sarili mo, thank you Lord. Kasi kasama kita. Kasama kita, hindi ako nahihirapan. Kasi minsan, kaya lang naman tayo pinanghihinaan. Sige, open na your eyes na po. Kasi kaya minsan lamang po tayo nahihirapan. Kasi iniisip natin, nag-iisa tayo. Hindi porket wala kang asawa, wala kang pang problema, no, sa kuryente at sa tubig, pero try nyo pong ipagpasalamat na may magulang ka pang problema ng kuryente at tubig. Try nyo pong ipagpasalamat. Kasi binibigyan ka ng Diyos ng nanay at tatay para mag-provide ng mga pangangailangan. But Lord, si Lord naman ang nagpo-provide yan. Pero try nyo pong isipin na ang lahat ng ito'y magagawa mo dahil meron kang lakas na kaloob sa iyo ni Kristo. Kaya kanya binibigyan ng mga magulang at kasama sa buhay. Okay? I would like to end on this verse. Sabi ko sa Jeremiah chapter 1 verse 17 NIV version. Get yourself ready. Stand up and say to them, whatever I command you, do not be terrified by them or I will terrify you before them. Okay? Lagi niyo kong tandaan mga kapatid. Bumalik tayo sa mundo ng mga taga-Pilipos noon. Makarating sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pagiging uri ng tao na maaaring nagtitiis noon. But merong lakas mula sa kaugnayan ngayon kay Kristo na naninirahan sa kanyang modelo. At gusto niya maging modelo din tayo ng kalakasan ng Kristo sa panahon natin. Amen po ba? Makakaasa po ba ako, SSS family, na magiging modelo tayo sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo? Amen. Sa mapagpalang gabi po, and God bless po sa